Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. And so, papasilip ko lang sa inyo mga idol itong pina-repair sa akin na amplifier. Ayan, so bali ito ay Reworal na brand. Ayan, no? Reworal Pro 75. Ayan. So ito yung kanyang model. So yung panel niya, ayan. So naka-VU meter siya. So hindi na rare yung ganitong klaseng design, no? Maraming gumagamit ng ganitong klaseng design mga idol. So ganitong klaseng panel. Okay, so yan, ito po yung transformer niya. So hindi lang tayo sure kung pure copper siya. So class H amplifier mga idol. So yung secondary output niya mga idol ay nasa 39.5 at 79 yung kanyang high rail, no? Yung kanyang secondary output mga idol. So malaki din siya mga idol. So ito yung gamit niya mga kapasitor. Ayan. So parang ampaw. Pag pinitik mo, parang walang laman. Ayan. So 10,000 microfarad mga idol na 80 volts. Yung kanyang kapasitor. So magandang yung kulay, no? Orange. Ayan. So bali 8 pieces yung kanyang gamit. Ayan. So sa kanyang board ng capacitor, nandito na rin yung kanyang speaker protection mga idol. Ayan, makikita ninyo. So andyan na siya. So yung relay sa channel 1 tsaka sa channel 2 nandito siya. So, kasi yung sa main board niya ay walang lalagyan ng protection dyan dahil napaka compact na. Ayan, so ito po yung kanyang main board mga idol. So bali ito ay gumagamit ng 7 pairs na power transistor. So bali ito Shiba lang yung gamit nila na power transistor. So very cheaper, no, compare natin sa NGW at saka sa MJL. Ayan. So ayan. So complementary din ng dalawang Toshiba ito mga idol. Ng C5200 saka sa A1943. So yung differential niya, ayan. So IC differential siya. Yung IC na ginagamit ay 4565D. Yan. So hindi na maraming gumagamit pala mga idol ng ng design na ito. So yung anchor tank ko RPM na 13 kung mapapansin niyo or kung ni-recall niyo yung video natin, mga video ko. Makikita niyo diyan yung RPM na 1300. So ganito din po yung design na ginagamit niya. So same IC at stepper. So, stepper niya, BGT step din po yung gamit. So, bali ito ay 5 pairs. So, dalawang step dito sa kanyang, dalawang BGT. Ayan. So, dalawang BGT siya para sa stepper. Ayan. So, napakaganda rin ng design, no? Magandang gamitin to mga idol sa mid-range o sa high range. So, mas siya, yung kanyang boses, mas malutong, klarado yung kanyang vocals. So magandang gamitin sa mid-range. So actually, yung mga labas na mga QAC, yung mga galing China, yung di original, no, mga QAC, ito yung circuit na ginagamit nila. So hindi yung original talaga na QAC. Okay, so sound test natin, testing natin mga idol. Yan. So maganda rin siya, no? Actually yung sub niya mas malutong siya. Tapos mas okay siya sa end density, no? Kung gagamitin niyo sa sub. Yung mga speakers niyo mga idol na maliliit lang, yung nasa 700 watts. So ito, kayang-kaya yang bayuhin yan. So okay siya. Yung intensity niya maganda. So medyo siya, yung frequency niya kasi yung frequency response, so hindi siya pure sub, pero nakadepende rin yan sa processors na. Pero by amp lang, so player, so okay na yung response niya sa sub. Mas nagustuhan ko yung ganong klaseng sipa ng sub, no? Mas ramdam mo siya. Ayan. So maganda yan sa Battlefield, yung mga ganong klaseng response ng sub.
Ayan, di ko lang alam mga idol. So dito sa amin kasi parang wala akong nakitang binebenta na ganitong klaseng brand. So baka sa online to. So search nyo na lang sa Shopee at saka sa Lazada kung doon nyo mahanap yung ganitong klaseng amplifier. So circuit design, wala naman tayong question dito dahil lahat naman ng mga brand. So halos the same lang naman yung ginagamit na design. So ayan. Okay, so ano pa? Yan, so sa likod pala mga idol, sa kanyang buffer, so meron siya ditong frequency, ayan. So, kung gagamitin ninyo sa sub or mid, so i-adjust nyo lang to. Or sa high, i-adjust nyo lang to. Adjust nyo siya. So sa ngayon, nakababa siya sa 25 Hz. So, pang sub yung kanyang setting. So ito yung kanyang panel, ayan. So bridge mode, stereo mode, on off, ayan. So meron siyang speak on saka binding post. Ito. Binding post. Kung naka bridge mode kayo, mas recommended gamitin yung binding post kasi yung wala naman siyang speak ons para sa bridge, pero mas recommended talaga kahit meron siyang speak on dyan, mas recommended yung binding post kasi ano mo siya, ma-fit mo ng husto yung wiring. So iwas loss kasi yung ano dito, speak on, naglo-loss yan minsan. So nagko-cause ng sunog, no? Yung nasusunog yung connector mo dahil sa loss. Ayan. So okay na to mga idol. Yan, so medyo matagal na siguro to dahil meron ng mga kalawang yung kanyang chassis. Yan. Okay. Sa ibang brand, sa Angkor Tang, yung sinabi ko kanina, yung mga maliliit, saka sa RPM 13, itong design yung ginagamit nila. Maganda siya eh. Mas matibay pa nga ito siguro kaysa isang design yung naka-collector out na design. So tingin ko mas matibay pa ito ng mga idol. Dahil yung collector out na design ay napakasilan siya. Napaka-sensitive, konting oscillation lang yan. So bumabalik sa kanyang differential, saka nag-abnormal yung bato ng bias sa mga power output. So yan, minsan kung di mo siya naagapan maaga, matutusta yung mga power transistor. Alright, so hahalo kayo nyo na lang sa online mga idol kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng amplifier. Ayan, sa ulitin ko, Reural Pro 7500 yung kanyang model. So hanapin nyo na lang sa Shopee. Okay, so alam ko naman sa Shopee, Lazada, so mas mura, no? Mas mura yung mga amplifiers na binibenta doon. So hindi lang tayo syempre mag-expect pag mura yung amplifier, hindi tayo mag-expect na pure copper yung transformer. Ayan, so okay naman kahit hindi pure copper. Okay, so maraming salamat mga idol.